Welcome again grade 6 students sa continuation sang aton klase sa sining simana, and for our prayer ganapangayo ang tanan sa pag-close ang ilang mga mata, for we are going to ask our prayer sa Lord Jesus Christ. Heavenly Father, madamo ug salamat sa blessings of life nga imo ginhatag, sa gift of life nga ginhatag mo sa tagsa-tagsa, kag sa safety nga ginhatag nimo sa kada pamilya. Madamo nga salamat na kung sa diin makakaon kami gihapon 3 times a day, kung kisama sobra pa da, and madamo nga salamat nga we are still safe against COVID-19 kag sa mga natural disaster nga nakalatabo o nagaabot sa amon nga pungsod kag sa kalibutan. As we start with our lesson this morning, gapangayo ug kami sang kaalam para maintindihan ang ini nga topic agud ma-apply namon sa amon matag adlaw nga pagpangabuhi. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Okay, class, our Bible verse of the week, it is still taken from Proverbs 15:13. A merry heart does good like a medicine, but a broken spirit dries the bones. So for the continuation of our topic, ma-proceed kita sa algebraic expressions in equations, mathematical phrases, and sentences. So sa previous naton nga discussion, gin-discuss naton ang all about finding patterns and sequences. So sa dire, ang aton nga i-discuss is all about algebraic expressions in equations. Ano bala ang kinalain sang expressions sa equations? Kag paano kita mag-translate mathematical phrases or sentences from word sentences to mathematical phrases and mathematical sentences. So aton ina siya iisa-isahon. So ang ginatawag na expressions, sila ina ang general little statements that do not have an equal sign. In short, ang expression yung ginatawag wala sang equal sign. Example, may-ari kita expression 2x minus 4. Wala ka mo dira, may nakita nga equal sign. Therefore, this is just only an algebraic expression. Another example, 2m cubed plus 5m. Although may nakita na kamo nga may exponent, may nakita kamo nga may constant, kag may variable, still, this is an expression. Kay makita lang naton, kag mabalaan nga ang isa kag given is an expression basta wala siya sang equal nga sign. Another example of an expression, hindi sili nga ara lang kita sa mathematical statement. For example, may ara kita letters kag numbers, pwede na siya naton ang expression gamiton sa word format. 7 less than half a number squared. So this is just an expression. Example another, twice the difference of a number and 5. Mabalaan naton nga sa isa ka sentence, it is an equation kung may word nga is. Tandaan ha, ang word nga is, amo na siya ang nag-represent sa aton symbol nga equal. So again, as a review, as a recap, ang expressions nga ginatawag, wala siya sang equal sign. However, may ara naman kita definition gid sang algebraic expression sa aton nga book, that it is a mathematical phrase consisting of term, pwede nga isa lang siya ka term or terms, and or variables separated by the plus and or minus sign. Usually, sa aton, kay grade 6 pa lang kamo, ang aton algebraic expression, basic pa lang na siya. Usually, plus and minus sign pa lang gid ang aton ginagamit sa pag-separate sang variables kag constants. Pero as the time goes by, samtang naga-complex na kag nagapabudlay ang aton nga math, usually in high school, ginagamitan naman naton mag-separate sang aton nga variables and constants, gagamit man kita division nga symbol kag multiplication nga symbol. Pero kan start gid kita pirmi sa basic, kay ang basic amo na siya ang foundation para aton maintindihan ang mga complex problems. So mas start lang kita sa addition kag sa subtraction nga sign para mag-separate kita variables and constants. So expression examples.
Expression number 1. Para aton siya mabalaan nga this is just an expression. So 2x plus 100. This is just an expression kay wala kita may nakita diri nga equal sign. So 2x plus 100 may contains siya nga 2 terms. Ano ina ang 2 terms nga ara dira? So may ara kita 2 and 100. Nakita ninyo may number kita or ginatawag na siya nga constants. Ang 2 pag ang 100 or ang number sa aton given expression, ginatawag na siya constants. Kag ang letters naman nga ara sa aton expression, ginatawag ina siya nga variable. So sa aton expression, may ara kita duha ka terms. May ara kita constant, may ara kita variable. Ang constants, sila na ang number, ang variable, sila naman na ang mga letter. Another example, number 2. M plus N minus 8. So this is again an expression kay wala sang equal sign. Separated lang siya sang add kag sang minus nga symbol. So it contains 3 terms naman. Again, mabalaan lang naton kung pila ka term kung ariho example M. This is 1 term. Gin-separate siya sang add. And ang sunod, this is the second term. Gin-separate naman sang minus sign. The next or the third term is 8. That is why sa ini nga expression, may ara kita 3 ka terms. May ara kita negative 8. Ariho guys, hindi gid pagkalipatan ang sign. Kay sa mathematics, tanan matters. Tanan naga matter gid. Ang sign, ang aton nga miskan point lang na importante gid ina siya sa mathematics. So negative 8, amo naman ni siya ang ginatawag naton nga constant. Kay this is a number. Basta number gani sa expression, ginatawag na siya constant. Ang M kag ang N are the variables. So hindi pwede, hindi sila nga kinahanglan duha ang variables, 3 ang constant, as long as pwede na da naton gamiton puro constant, pwede man natin gamiton puro lang variables. Pero usually sa aton expression, combination gid na sa sang variables kag constants. Example number 3. 5b plus 2c minus 3d. So sa nakita ninyo, kada term naton may constant kag may variable. So 5 may variable sa nga b. Ang constant nga 2 may variable siya nga c. Ang constant na negative 3, may upod man siya nga variable d. So ang aton nga expression, it contains 3 terms. So ano indara ang 3 terms? Lantawon naton, ano ang aton diri number sa first term? So we have 5. Ang second term naton is positive 2. Ang aton third term is negative 3. Ang 5, 2 kag negative 3, amo naman na sila ang ginatawag naton nga constants. Ang letters B, C, kag D, amo naman ang ginatawag naton nga variables. So hindi ka mo magmanol or mamag-o kung may makita ka mo nga naka-fraction sa aton expression. Kay maski sa aton nga equation karon may ara man na siya ginatawag nga fraction form. So example number 4. B over 9, this is an expression. Kay wala man siya sang equal sign. It contains 1 term. Ano dira ang aton nga term? 1 over 9 is the constant. Diin sir naghalin si 1. Tandaan naton nga basta gani may-ari kita diri nga variable, kung kuwao naton ang variable, automatically may-ari na diri siya coefficient nga 1 sa tupad. Sa mathematics, basta 1 ang iya coefficient or ang number sa tupad sang aton variable, wala na siya ginasulat. Kay understood na nga ang iya dira coefficient or ang number sa tupad sang aton letters is 1. That is why 1 over 9 amo na aton constant kag ang B amo na aton variable. So I hope na intindihan kung anong ginatawag nga constant. Ang constant sila na ang number sa aton expression kag ang letters sila na ang variable sa aton nga expression. Same thing man na siya karon sa aton equation. Ang letters ginatawag nga variable kag ang numbers ginatawag nga constant.
So ano naman niya ang ginatawag nga equation? So aton ini siya istadihan para aton ma-differentiate kung ano gid bala ang kinalain ni expression kag ni equation. So si equation, this is any statement that does have. Magsiling ka does have, may ara siya ya, equal nga symbol or equivalent nga symbol. Amo lang gid ang pinaka-basic nga difference sang aton equation kag expression. Si equation may equal sign, si expression wala equal sign. Example sa equation naton, okay, number 1. 4n plus 7 is equal to 11. Buot silingon, may nakita nga equal sign, amo na matawag na siya naton equation. Ang equation, guys, combination na siya sa ang duha ka expression. Expression sa left side kag may expression sa right side. Ang expression sa left side amo ni si 4n plus 7, kag ang expression sa right side amo ni si 11. Gin-separate na siya naton gamit ang equal sign. That is why gintawag siya nga equation. In short, si expression kag si equation konektado sila sa isa kag isa. Another example, 1/2 b minus 2 is equal to 3. So this is an equation because may ara kita equal sign. Amo ni siyang ginhambal na akong kagina nga hindi lang ara sa mathematical nga words, mathematical symbols ang aton nga expression kag equation. Pwede siya sa mathematical phrases kag sa mathematical sentences. So twice a number increased by 4 is 10. Amo ni siyang ginapon gihambal kagina sa inyo. Ang word nga is, siya na ang ga-represent sa aton symbol nga equal. Magsiling ka is, buot silingon sina equal. So twice a number increased by 4 is 10. So kung ato ni siya i-translate into mathematical mathematical symbols, so magsiling ka twice, buot silingon duha. Example, ang number naton is x. So 2x. Magsiling ka increased by, that is addition. So ato na siya karon i-discuss kay may ara ko na sa punta. So increased by is plus. So 2x plus 4 is equal to 10. Another example, the difference of a number and 2 is 5. So these are an example of equation. Basta equation, may equal sign gid na. So sa aton nga definition, magsiling kita nga equation, it is a shorthand for mathematical sentences written in words or simply a sentence with numbers on it. It consists of two expressions. Amo tong akong hambal kagina sa inyo. May duha kita ka expressions, ang left and right expressions determined by the equal sign. From the word equation, bot silingon equal. Equation, so equal. Examples ang equation nga ginatawag. Y is equal to m minus 5. Si y kag si m are the variables. Same thing lang to siya aton expression nga ang tanan nga letters ginatawag variables kag ang tanan nga numbers ginatawag constant. So sa ini nga example, si y kag si m are the variables, negative 5 is the constant. Example number 2, b is equal to 2c plus 4. Sa ini naton nga equation, b and c are the variables. 2 and 4 are the constants. In short, ang constant is a number on its own, while variable is a symbol. Usually, ang aton variable are the letters that represent a value. Usually, ang mga letters ang aton English alphabet. So, pwede na da kung ano nga letters. Usually, ginagamit naton pinaka-common A, B, C, and X kag Y nga mga letters. So, for the mathematical phrases and sentences, in translating word phrases or word sentences into number phrases or number sentences, mathematical symbols are used, such as numbers from 0 to 9. So halin sa mathematical phrase kag sa mathematical sentences,
Kung ato na siya i-translate into number phrase or number sentences, ginagamit naton ang mga symbols, examples, ang numbers halin sa 0 hasta sa 9. Ang operation symbols naton nga apat, ang basic operation, ang plus, minus, multiply, and divide. May relation symbol man kita nga ginagamit, ang less than, greater than or equal to, less than or equal to, and figures or letters of the English alphabet. So kung ka-translate kita halin sa word sentences to number sentences, amo na siya ang posible naton nga ginapanggamit. So example of word sentences. So the sum of a number, number 1 naton yung example, the sum of a number in 10 is 25. What is the number? So amo ni siya ang aton example number 1 sa word sentences. Kung ato na siya i-translate into number sentences, amo ni ang matabo. If we let the number be equal to n, so pwede kada ka-assign any letter para mag-represent sang number. So sa akon, gingamit ko, i-represent ko ang letter n as the number. Then it can be written as n plus 10 equals 25. Kaya hambal sum. Buot silingon, gina-add naton. Sum of a number and 10. So ang number nga gina-represent ko is n. So kay sum sang number in 10, buot silingon n plus 10. Magsiling ka is, buot silingon is equal. So the sum of a number in 10 is 25. In short, kung i-translate natin sa number sentence, it is n plus 10 is equal to 25. So each operation symbol and relation symbol can be translated into different ways, but the meaning remains the same. So ang kada symbol sang aton basic operation, ang plus, minus, multiply, kag ang divide, may mga different interpretation ina sila pero ang meaning the same lang gihapon. Example, ang meaning sang plus nga symbol, pwede na siya ginatawag nga plus, the sum of, increased by, more, kag is greater than. So is greater than, amo na sila ang mga terms nga ginapanggamit pero ang iya sina nga meaning isa lang. Buot silingon, i-add lang naton. Next, meaning naman sang symbol nga sang subtraction. Pwede nga ginatawag siya minus, the difference of, less is less than, kag decreased by. So sari-sari ang interpretation, still ang meaning the same lang gihapon. Buot silingon, ginasubtract lang man gihapon. Another, ang meaning naman sang multiplication symbol. So pwede tawagon siya nga times. The product of multiplied by is equal or greater than. So amon na siya ang mga interpretation, still ang meaning isa lang or i-multiply lang man gyapon naton. Next is the last naton nga basic operation symbol, ang division symbol. So divided by, the quotient of, or is equal or less than. Okay guys, these are different interpretations, still ang meaning niya is still the same. I-divide lang man gyapon naton. So examples naton sa word phrases kag word sentences, i-translate siya naton into number phrase or number sentences naton. Example number 1. The sum of 8 in 10. So this is just an expression. Okay, wala word nga is. So the sum of 8 in 10. So ang aton diri nga word is the sum. Buot silingon magkuha ta sum, i-add naton. So 8 plus 10 ang iya number phrase or number sentence. Next example is number 2. 8 decreased by a number n. So ang clue diri naton nga word is decreased by. So magsiling ka gani decreased by, this is subtraction. So 8 decreased by a number n, kung i-translate sa number phrase is 8 minus n. Next, number 3. A number n divided by 12 is 240.
Ang clue diri naton nga word is divided by. Therefore, ang aton diri operation is division. So, number naton is n. I-divide siya by 12. So, n divided by 12 is equal to 240. So, ang number 3 naton, this is an example of an equation. Ang 1 kag ang 2, example naman na siya sang expression. Next, number 4. The product of M and N is 40. So, ang clue word naton is product. So, magsiling ka product, multiplication ang symbol nga gamiton. So, M and N, but silingon, M times N is equal to 40. So, amo na siya mag-translate ka sa number phrase or number sentence. Mn or M times N equals 140. So, number 4 example is an equation. Next, number 5. Aimee received 3 bundles of flowers from her pupils and another 2 bundles of flowers from her friends. How many bundles of flowers did Aimee receive? So, kita mo sa kalawig-lawig sa problem, nubo-nubo lang man solusyon. So, 3 plus 2 lang gid siya. Example, ang number, gin-represent lang naton siya sa aton nga variable n. So, pwede gapon any letter sa English alphabet, mag-represent kita number. So, akon, gin-represent ko lang siya by n. So, ang aton nga gwa, mag-translate sa number phrase or number sentence is 3 plus 2 is equal to n. So, this is again an example of an equation. Next, number 6. Twice a number n added to 25 is 500. So, ang aton diri nga clue is added to. Buot silingon, addition ang symbol. So, twice a number n, buot silingon twice is 2. So, twice a number is 2n plus 25. Is equal to 500. So, this is again an example of equation. So, amo lang na siya guys, magkuha kita sang aton word phrases, translate sa number phrase, kag amo lang man to siya kung paano kita mag-differentiate sang aton nga expression kag sang aton equation. So, for your activity sa inyong spiral math nga libro, answer nyo da ang items 1 to 10 sang I can do this better sa page 232 kag items 1 to 10 sang I can do this better on page 243. Ansiran ina siya sa papel or sa bond paper or sa notebook, butangan ngalan kag date. Hindi pwede nga sa libro ma-answer kay kabugat. Once sa libro, so pasensyahanay, hindi ko na pagchikan kay waay kagiyad ga pamati. So for your questions, pwede gid ka mo ka-chat anytime para aton maklaruhan ang inyong problems and clarification. So God bless everyone and see you next week.